talagang traitor talaga ito na government. Wala silang, hindi talaga sincere itong kwan. Itong kapayapaan. So, ewan ko lang kung ano ang grand plan talaga nila. Pero this is a total crackdown sa MNLF. I-quote na ko ang iyahang gitabang, the sin of the father cannot be inherited by the son. During the campaign, napuslan yun na ni BBM makot ni Chairman Normiswari. Pero anaon pagyapon nila despite sa tabang. Kinisyon naman ni Ulamit kung bakit ganito ang balik ng Marcos Jr. administration kay Miswari sa kabila ng suporta nito sa kanya noong nagdaang eleksyon. Crucial ang show of support ni Miswari kay nooy BBM dahil sa mga mapait na karanasan nito sa kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. noong panahon ng martial law. Inendorso ni Moro National Liberation Front o MNLF Chairman Nur Miswari si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para presidente ng 2022 elections. Crucial ang show of support ni Miswari kay nooy BBM dahil sa mga mapait na karanasan nito sa kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. noong panahon ng martial law. Umabot pa nga sa punto na sinabi ni Miswari noong 2022 na hindi maaring manahin ng anak ang kasalanan ng tatay. Kaya suportado ng MNLF ang unit team nina BBM at Vice President Sara Duterte. Ngunit sa termino ng presidenteng kanyang sinuportahan ay inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ang conviction nito sa kasong graft. Ang reklamo ay may kinalaman sa termino noon ni Miswari bilang ARMM Governor taong 2000 at 2001. Dismayado ang ibang matataas na opisyal ng MNLF sa nangyari. Ayon kay MNLF Davao State Chairman Monk Olamit, gawa-gawa lang ang kaso na yan laban kay Miswari. Totally fabricated case para lang mahikta nila ang tigulang, ang chairman. Kinisyon naman ni Ulamit kung bakit ganito ang balik ng Marcos Jr. administration kay Miswari sa kabila ng suporta nito sa kanya noong nagdaang eleksyon. It's very old. Pero anaon pagyapon nila despite sa tabang. I-quote na ko ang iyahang gitabang, the sin of the father cannot be inherited by the son. During the campaign, napuslan yun na ni BBM makot ni Chairman Normiswari. Kilalang malapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte si Miswari. Kaya duda ni Ulamit, ito marahil ang dahilan kung bakit iniipit ngayon ang kanilang lider. Yes, deliberate yan, planado yan. And then alam nila si Chairman Normiswari at saka si former President Duterte, they are just like brothers. So, ewan ko lang kung ano ang grand plan talaga nila. Pero this is a total crackdown sa MNLF. Kinundi na naman ni Ulamit ang ginawa ng Administrasyong Marcos sa MNLF leader at galit raw ang mga tao nila sa ground sa nangyari. Tawag nila kay Pangulong Marcos Jr. Talagang traitor talaga ito na government. Wala silang, hindi talaga sincere itong itong kapayapaan. Hindi pa nila makausap ngayon si Chairman Nur. Magpapatawag naman ng meeting ang liderato ng MNLF para pag-usapan ang susunod nilang hakbang. Balak naman nila magsagawa ng kilos protesta sa Davao City para ipaabot sa national government ang kanilang pagkundina. The more they suppress the situation, nag-alburuto ang ground. Hindi lang nagsasalita sila. Kaya nga ako, naging mouthpiece ako ng sentiment sa ground para malalaman nila. I am challenging the government, lalo na to as a PAPRO. Settle the case of the chairman.